Anong nangyayari? May binaril na tao. Isang nakakakilabot na engkwentro sa pagitan ng mamamatay tao at mga rumespondeng pulis. Hindi ko maisip na pumunta sa bakuran para putulin ang patay na puno at may puno rin ang kapitbahay mo. Nakuha niyo ba yon? Oo. Kapitbahay nila yon, di ba? Oo, nakaitim siyang damit. Basta binari lang niya ng 5 beses. Binaril at napatay ng kapitbahay ang asawa ng babae sa mismong harap niya. Tatalakayan ko ang kaso ng pagkamatay ni Ted Block at ang nangyari sa pumatay sa kanya. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Alam mo, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kung may utang ka sa IRS na higit sa $25,000 sa hindi nabayarang buwis, kailangan mo talagang makinig. Nagpupuyat ka ba kakaisip sa hindi nabayarang buwis? Takot na ba ka kumpiskahin ng IRS ang iyong account o kaltasan ng sahod mo? Dito pumapasok ang Tax Hardship Center ng unggunang tax relief company sa bansa na may A+ rating at naayos ng daan-daang milyong dolyar na utang sa buwis ng mga tulad mo. Huwag mong tawagan ang IRS ng mag-isa at huwag mong guluhin ang sitwasyon. Ang Tax Hardship Center ang aalam ng kalagayan mo nang wala kang kailangang gawin at gagawa ng plano para makuha ang pinakamagandang solusyon para sa iyo. Pwede kang magsimula ng libreng konsultasyon mula sa iyong telepono, walang obligasyon. Kaya kung may utang ka sa buwis, pumunta na sa taxhardshipcenter.com/taxrelief na yon o tumawag sa Walo 44-661-311 at hayaan mong ipakita nila sa iyo ang paraan palabas. Si Ted Block ay isang asawa at ama. Mahal siya ng kanyang pamilya, ngunit kalunos-lunos at biglaan ang kanyang pagkamatay dahil sa pagtatalo nila ng kapitbahay. Ang pagpatay kay Ted Block ay talagang walang saysay at napakalungkot ng video habang kinakausap ng kanyang asawa ang mga pulis. Abril 16, 2024 yon. Ang pulis sa Hamilton County, Ohio, malapit sa Cincinnati, ay nakatanggap ng tawag sa 911 dahil sa kaguluhang domestiko. Hindi sila makapaniwala sa nadatnan nila doon. May matinding sigawan at pagtatalo. Sinusubukan ng aming tagatanggap ng tawag na kumbinsihin ang miyembro ng pamilya na umalis. Sa tingin ko sa kabila yon. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ay, binaril. Ikaw ba yon? Ipakita mo ang mga kamay mo! Ang mga kamay mo! What's your name? Nasaan ang baril? Nasaan ang baril? Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Huwag mo, tingin mo. Ang lalaking pinusasan ng mga deputy ay si Cole Hornsby, ngunit tulad ng nakita mo, hindi siya nagsalita. Narito ang kuha ng isa pang deputy na halos sabay dumating sa iba. Ingalawang daliri mo. Handa ka na ba sa update ko sa Bill? Mga 1 minuto at kalahati pa bago dumating. Nasa lugar pang suspect. May sigawan at patuloy ang pakikipag-ugnayan ng tumawag. Itinigil na ang CPR. Nasa harapan ko lang. Alis na ako. Your son. Kukuha ng Betsitsu. Nasa mobile ito. Nasa mobile siya. Kailangan ko ng County Western Closet. Pupuntahan ko siya para sa squad at pansayan siya.
Di kita kilala. Malinaw ang radyo. Disregard niyo na. Ako yung responded. Clear na ang 997-9082. Nakuha mo? Oo, nakuha ko. Sagutin mo gamit ang 750. Clear. 515. Tayo at City. Standby para sa lalaki. Humihinga ba siya? Nag-usap kami. Asawa mo ba ito? Hindi! Sino? Sige, sandali lang dyan. Okay, sino siya? Sige. Titingnan ko lang siya saglit, okay? Hintay ka lang dyan. Mapapapunta ka ng tao para kausapin siya bago siya umalis. Stepdaughter niyan. Sinisigurado ng deputy ang likod ng bahay kung saan nakahiga si Ted Block. Ang stepdaughter niya sobrang balisa gaya ng nakita mo. Sinusubukang malaman kung maililigtas pa si Ted. Sa harap ng bahay, inaasikaso ng unang deputy si Cole Hornsby na tahimik sa una pero naging pilosopo kalaunan. 9987 clear na. 9082 wala ka bang napansin? Hindi ko napansin. Pakiset na lang sa akin. Malinol. Nakuha ko. Mailalagay kita sa takeout line. Yan sa labas. Camille, nakakustodya na sa 1822 may supervisor na papunta at nakita na. Magandang payo na tumugon dito. Ito si Martin. Nasaktan ka ba kahit konti? Patay ka na ba? Kukunin ko lahat sa'yo. Narinig mo ba yon? Anong ibig mong sabihin? Sumakay ka sa kotse. Isuot mo ulit ang seatbelt ko, kuya. Oh, sumakay ka sa kotse. Bakit mo ginagawa yan? Kukunin ko lahat ng meron tayo. Hindi mo gagawin yan. Pumupo ka. Diyos ko. Hindi tayo tatanggap ng tawad. Nasa gilid sila ng bakuran sa tabi. Sa kasunod. Sa kasunod. Gilid ng bakuran? Oh, dito sa tabi, sa likod ng bahay na to. Hoy, Nandito na kami. Bumaba ka. Bumaba ka. Bumaba ka. Sige, mauna ka na. tingnan mo to. Dito mismo. Naiintindihan ko ito. Pero sa ngayon, Kailangan nila ako tulungan, okay? Ang lamig! Halika, umupo ka muna sa tabi ko. Kakagwapo lang. aim monitor. Pupunta tayo dito at uupo kasama yan. Oh. Diyos ko. Hindi ko alam. Hindi sila gumagalaw. Dito na lang ako. Narinig niyo ba yon? Yun yung kapitbahay na nakaitim, di ba? Binarin niya siya ng 5 beses. Ganun lang. Humihinga bang asawa ko? Pero hindi ko kaya. Gusto ko mapunta doon. Alam ko, sandali lang, hayaan muna natin silang magtrabaho. Paupuin kita dito sa baranda, ayos lang? Umupo ka dito. Alam ko. Pabor naman, pwede ba? Ano ang kailangan mong gawin? Ilagay mo ang mga kamay mo sa ibabaw ng ulo mo. Ibabaw mo ang telepono. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ako makahinga. Dinadamayan ng deputy ang asawa ni Ted Block. Kakabaril lang sa asawa niya at wala na siyang magagawa pero ikinuwento niya sa mga deputy ang nangyari. Nako, kit hair. Uy, Yanger. Pabor naman, bantayan mo ang asawa. May problema siya sa paghinga at naka-portable oxygen siya ngayon. Hindi ko alam kung tapos na yon, pero kailangan lang niyang umupo.
Manatili ka lang dyan para sa akin. Oh, gagawin namin. Parang tinitingnan ko siya. Hello, pwede ba akong lumipat? Oh, papunta ka na kasama. Nandun lang ang asawa niya. Diyan ka lang, kukunin ko ang dito. Dito ako. May iba pa tong tao sa labas? Hindi, Mike. Nakatating lang niya. Oo, tinan mo ko. Nandun lang ako. Oo, tumakbo ako. Kasi naglabas siya ng baril at nagsimulang magpaputok. Sige, ayos ka lang ba? Oo. Parang hindi ka naman tinamaan o nasaktan ngayon. Gusto niyo ba siyang samahan? Baka kailangan niyong punan siya ng pahayag mamaya. Ayokong dalhin siya sa CIS. Darating! Dindun? Hindi ako sigurado kung anong ginagawa ng mga medics. Alam ko na nasa kustodya ng suspect na yun, kaya hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga medics. Wala silang sinasabi sa amin. Wala rin naman silang alam. Kailangan ko pumunta dito. Uy, nakalak ang kotse ko. Di nila ako kinakausap. Sige, sasabihin ko yan. Ano kailangan mo? May tape na si Harrison. Doon na sila sa kabila, kahit papaano. Bakit ito nagre-reload? Bakit natin to pinagsasama? Sige. Sa ngayon, sa abot ng makakaya natin. Nagsisimula na silang mag-tape doon, kaya ayos lang tayo. Magtataka ko kung naputol na. Malalaman ng mga deputy na si Cole Hornsby ang inaresto nila ay kapitbahay ni na Ted Block at asawa niyang si Chrissy. Pagkatapos, kailangan mo umikot sa garahe dito kasi tingin ko doon siya nakatira. May Green Township unit pa na may PPD na pwedeng magsabi kung nasaan ito. Nandito ako. Zero. Mananatili ako dito, sandali lang. Dapat. Di ko alam hanggang saan siya pupunta. Uy, Henry 12, sasali ako. Dito ka muna habang nilalakad ko ito at susubukan kong bigyan siya ng mas maraming kaluwagan. Habang isinesecure ng mga deputy ang crime scene, may isa pang deputy na tumabi sa asawa ni Ted Block bilang saksi. Yan ba ang cellphone niya dyan, pare? Ilagay ko na lang ba ito sa clipboard habang hinihintay ang mga detective? Ilagay mo na lang ang litrato ng mga detective pagdating nila. Nasa loob ito ng bahay. Hindi ko alam. Baka gusto lang nilang makita. At hindi nila ako tanungin kung pwede mo itong kunin. Walang nagtanong sa akin kung pwede mo itong kunin. Tatanungin ko siya kung pwede mo itong kunin, ayos ba? Pero ang ibig kong sabihin, nasa bahay lang naman ito. Baka mahalaga ito sa investigasyon ko. Walang laman yon at wala nga sa kanya yon. Wala naman siyang sinabing ginagawa ang lahat sa telepono. Patay na siya. Oo, binaril ang kapitbahay natin. Oo, ganun talaga. Huwag sabihin sa mga anak niya, tatawagin ko ang nanay niya. Parang kontroladong gulo ang eksena. Halatang gulat pa si Chrissy Block habang tinatawagan ng iba para sabihing patay na si Ted at paparating na ang mga kamag-anak. Uy, mga pare. Mukhang gusto ko yung kausapin ng investigador. Paparating na sila. Wala kami dito nung nangyari yon. Dumating lang kami pagkatapos.
Sino-sinong nakakita? Meron ba? Siya lang. Sumilo kami. Dumating kami at pumasok siya at nakita kita sa loob. Anak man yan. Ito ang kanyang asawa. Oo, taga Gucci ako. Imihatid lang namin ang anak niyang babae at dadalhin mo siya sa nanay niya ngayon. Kompleto bang lahat ng contact information mo? Ayaw ko. Sige mama, ayos na ako. Dadaling ko siya sa'yo. Nasaan ang nanay mo? Oh? Gawin na natin to. Kayo ba, pamilya? Sana. Yan ang nanay mo. Wala nakita ng totoong nangyari. Hindi dyan. Totoo, dumating kami. Dito, sandali lang. Sige. Hindi. Sumunod lang ako kaya inutusan ako bantayan kayo habang nandito kayo. Sandali lang, ha? Alam ko kaagad na magkasama kayo. Maya-maya, nalaman ng deputy ang kwento mula sa babaeng nakausap si Chrissy Block. Huwag kang magmadali. Sige, huwag kang magmadali. Tingga lang ng dahan-dahan yan, ayos. At ngayon, tawagan mo na siya. Dati, parang may tatlo na siya. Si Eng? boxer, English Bulldogs. Oo, pero sabi niya, hindi sila friendly. Madiban, syempre, kung sino man. Hindi ko maiisip na papasok ka lang sa bakuran para putulin ang isang patay na puno, tapos lalabas ang kapitbahay mo at babarilin ka. She says, sabi niya, sa tingin ko, ang pangalan niya ay Mark. Mukhang ganoon niya. Beo, may puno dito. Nasa bakuran nila ang punong ito. Lalabas siya para putulin dahil patay na ito. At lumabas yung lalaki at sa tingin ko noon, silubukan niyang tamaan siya gamit ang pana at palaso. Ngayon, lumabas siya at nag-umpisa ng gulo ayon sa asawa. Lumabas din ang asawa niya para tingnan ang nangyayari. Lumabas ang asawa niya para tingnan ang nangyayari at kumuha yung lalaki ng baril. Sabi niya, itabi mo ang baril. Hindi mo kailangan yan dito. At pagkatapos, binaril niya ito sa tingin ko 3 beses ayon sa sinabi niya. At siya ang tumawag sa nanay ko. Sabi niya, di niya alam saan pumunta asawa niya. Nandun pa ba siya? Nakita niya ang pangyayari. Oo, nakita niya at tinawagan ng nanay ko. Akala ko na. Habang may kausap siya sa telepono, sabi niya, sa tingin ko, pangalan niya ay Mark. Sabi ko, di mo nga alam pangalan ng kapitbahay mo? Tapos pinatay pa niya asawa mo dahil lang sa pagputol ng patay na puno? Napakakaiba. Oo, sabi niya na iniisip niya na bumalik daw ito mula sa militar at parang may hindi na tama sa kanya. Sabi ko, akalain mo sasabihin ng asawa niya na ibaba ang baril. Ooh. Isipin mo nga. Grabe. Yes. Nakipag-usap ako. Siya, sino ang nakausap ko? Yung humahawak ng explorers para sa kanya na may pangit na pangalan. Sige, gusto kong sabihin na si Tom Cannon ay hindi si Tom. Pero sige na, ito na. Siya ito. Salamat! Sabi niya sa akin, hindi ba lalampasan ng nanay niya ito? 7 taon nang pumanaw ang anak ng nanay niya dahil sa brain cancer. Ito na lang ang natitira niyang anak na lalaki at wala namang masama rito. Ito ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Iyon ang ibinahagi ng biyena niya. Sabi ko, alam mo, sapat na ang pinagdaanan mo ngayon. Sa tingin ko, abisuhan siya ng pulis kung ayaw mo. At baka mas mabuti na rin yon. Sabi niya, napakaganda kung gagawin mo yon. Sabi ko, hindi mo na kailangan tawagan ng biyenan mong matandang mag-isa lang sa Butler County. Hindi. Alam mo na? Hindi ko akalaing makakakita ako ng tinutukan ng baril habang pinuputol ng asawa ang puno at pinatay siya. Oo, talagang inosente. Inosenteng aksyon. Pumuputol lang ng puno. Kilala mo ba ang kapitbahayan? Ibig ko sabihin, nagkaroon na sila ng mga problema dati at palagi silang tumatawag ng pulis noon. Oof. Hindi na matagal. Mga 2 o 3 na lang natitira. Narinig namin na kakalabas lang niya ng kulungan at wala siyang pera. Pero hindi ko alam kung bakit.
May ginawa na ba siya anumang uri ng kilos o pagbabanta sa'yo sa laro mo? Wala. Pero dati, tinutukan ng pana at palaso ang nanay ko. At sa tingin ko, doon ko lang nalaman, sinabi lang ng kasama niya sa akin. Oh, grabe. Sa tingin ko, hindi niyo nakuha lahat. Gaano katagal silang nanirahan doon? Nakalipat kami at nakalaya lang niya sa kulungan. Kamakailan lang ito, mga 3 buwan nang nakalipas. Doon na ako nagsimula nung lumipat siya dito. Oof! Wow. Narinig ko na may asawa rin siya. Nakita niyo na ba siya kahit minsan? Hindi pa. Naisip ko kung ayos na siya sa bahay. Hindi ko pa siya nakitang tinakpan ang isa sa kanila. Hindi ko pa nakita ang kahit sino maliban sa kanya. Sa huli, lumabas ulit si Chrissy Block at sinagot ang mga tanong ng deputy. May kumakausap ba sa duwag na batang kapitbahay? Sign of that. Sabi nila hindi nila siya makita, pero nandoon siya nung nangyari yon. Sige, mukhang nagka-misunderstanding tayo. Akala ko asawa niya yun, kaya may babae pa lang nakatira sa bahay. At nakatira siya sa puting garahe. Oh. Alam nila. Hinahara siya. Lumabas siya at nagsabing natatakot siya sa lalaking iyon na may baril. Sige, kaya pala gutom ako. Ngayon din yung nangyari. Oo, kaya pumunta doon ang asawa ko dahil narinig namin ang putok ng baril at lumabas siya na nagpapanik. Alam kong pinananatili nilang maayos ang crime scene bago dumating ang investigador. Kaya alam ko na kahit ano pa man, sa huli ng lahat ng ito, kakausapin pa rin siya at tutulungan. Nandun lang siya. Malis pa siya? Alam ko. Sige, hindi ko alam. Nabiyak ang kotse. Nahulog ako. Nang barilin ng asawa ko, bumagsak ako sa lupa. Pagkaalis niya, tumawag siya ng 911 at pumasok agad. Tumakbo ba siya nung nangyari yun? Oo, tumakbo siya doon. Hindi ko na siya nakita kasi pumasok na ako sa loob. Pumasok ako at tumawag ng 911, tapos sumilip ako sa pinto at nakita kong niyuyugyug niya ang asawa ko. Bumalik siya. Kaya tumakbo siya pababa ng kalsada or papunta sa bukid. Hindi ko alam. Doonan sa direksyon niya. Sige. Dahil alam kong hindi pa sila nakakakuha ng baril. Yun ang sinusubukan kong alamin kung saan mo maaaring itinapon ang baril. Oo, dun siya tumakbo. Sige. Baril yan na maliit. Sige, itim at pilak yan. E-team. Puro E-team. Ibig ko sabihin, natakot ako na baka barilin niya rin ako. Oo. Sino ba talaga ang nakakaalam na iniisip niya? Alam ko. Inubos niya ang bala sa asawa ko, hindi ako. Narinig ko lang ang putok. Bakit? Bakit dahil lang sa wala? Hindi nga niya inawakan yun. May mga kakaibang bagay sa buhay na sadyang walang saysay. Napansin ko ang tamang prioridad. Narinig ko na ito dati, pero hindi mo kasalanan ito. Hindi mo kasalanan ito. Alam kong darating ang panahon na mararamdaman mong kasalanan mo ito o iniisip mong may nagawa ka pa sana. Sa uli, 2 lalaki ang nagpasya sa nangyari. Si Cole Hornsby ay kinasuhan ng pagpatay, felonious assault, at tampering with evidence kaugnay ng pagkamatay ni Ted Block. Ang pakikialam sa ebidensya ay tungkol sa pagtatapon ni Hornsby ng baril. Iginigiit ni Hornsby ang self-defense pero napatunayang nakasala. Hinatulan siya ng 24 na taon hanggang habambuhay at kasalukuyang umaapela. Hindi na muling magiging dati ang pamilya ni Ted Block. Matapos ang hatol, sinabi ng taga-usig ng county na dapat buhay pa si Ted Block. At iyan na ang pagtatapos ng episode na ito ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Tandaan, palagi ninyo kaming mapapanood sa YouTube at maaari rin ninyo kaming mapanood at mapakinggan sa Spotify. Magkikita tayo dito sa susunod.